Ang guava po ay loaded ng mga nutrients, mga micronutrients na makakatulong po sa atin. At alam nyo rin po ba na ang bayabas ay mataas po ang vitamin C content nito compare po sa mga oranges. Di ba? Yan lagi sinasabi ng mga magulang natin, ng mga nakakatanda sa atin. Bata pa lang tayo, naririnig na natin yan, na mataas na di hamak ang vitamin C content ng mga bayabas compare po sa mga oranges or mga dalandan. This fruit is also rich with antioxidant. Ayan. Para sa aging, para hindi tayo agad tumanda. Tapos kung exposed tayo sa mga pollution, guava is best and has been shown a number of great health benefits. So isa-isahin natin ang mga health benefits ng bayabas. Ayan, sabi ng isang viewer natin, masarap daw itong bayabas. Okay, so sa mga kumakain po ng bayabas sa inyo, that's good, good for your health. Ayan, si Miss Girly Belmonte, sabi niya, masarap ang bayabas. Siguro naman lahat tayo kumakain ng bayabas, di ba? Hindi lang siguro kagaya ng iba, kasi minsan yung bayabas medyo matigas. Minsan naman sobrang lambot. At minsan, nilalagay natin yan pag tayo ay nagluluto ang bayabas, di ba? Mamaya tatanungin ko kayo kung anong recipe ninyo sa bayabas. So what are the health benefits of guava, mga kababayan? So alam nyo po ba, lakihan natin para po mas makita nyo mabuti. Alam nyo po ba ang bayabas, per serving, like sample lang, 0.5 cup or about 82.5 grams, ito po ang mga binibigay niya mga vitamina at mga mineral, sustansya sa ating katawan. 56 calories lamang po ang binibigay niya, half cup. Ang total fat niya is around 1% lang, mababa. Tapos wala po siyang saturated fat, wala siyang trans fat, wala siyang cholesterol. Meron po siyang sodium, 2 milligrams or around 0%, potassium, meron din po siyang total carbohydrate around 4% or 12 grams. Meron po siyang dietary fibers which is good, 4 grams. Meron po siyang taglay na sugar, 7 grams at protein, 2 grams. Meron din po siyang vitamin C, iron, vitamin B6, may calcium, merong vitamin D, magnesium, cobalamin, and vitamin A. So just imagine ang mga taglay na health benefits, mga nutritional facts ng guava or bayabas, mga viewers. So here are the examples of mga benefits, health benefits ng bayabas. And alam niyo po ba na ang bayabas ay napakataas ang taglay na fiber nito? Ano bang ginagawa ng fiber sa ating katawan? So, umpisahan natin. Number 1, sa mga kababayan po natin na nag-a-ask about sugar. Ayan, si Miss, meron po bang nagtanong dito? Ayan, may question po dito. Good evening, sabi ni Miss Jamie Callen. Good evening po. Ask ko lang po, is guava okay to eat when you are diabetic? Tamang-tama itong question po ninyo. Because for patient with diabetes, guava or bayabas may lower your blood sugar levels. Around one study po na ginawa sa 19 na tao, although hindi po ganun kadami, pero nakita po dito, drinking guava leaf, yung dahon niya, na maaring ginawa na tea, it would lower your blood sugar after your meal. So after mong kumain, bababayan. The effect would last about 2 hours. So guava extract may help improve your blood sugar and you can control in people with diabetes or those who are at risk. So ayan po ha. So sa mga kababayan po natin, meron po mga pag-aaral na ito nga po ay nakapagpapababa ng inyong blood sugar level. Okay, so yung pong dahon ha, hindi yung pong prutas niya. Mas mabuti pakuluan natin yung dahon niya. Okay, may mga study na po na lumalabas na ganyan. Okay, pangalawa, ang bayabas din po ay makakatulong po para sa ating heart health. Kalusugan ng ating puso, yung pong mga may high blood sa inyo. Yung pong frutas, fruit or leaf extract may have the positive effect doon po sa kalusugan ng ating puso para po ma-lower yung blood pressure. Ayan, yung matataas ang presyon. Yung pong ang blood cholesterol ay pangit. Okay, yung pong gustong maipababa ang blood cholesterol. At ini-increase naman niya ang good cholesterol natin. O yan ha. Para sa heart, kung may mga problema sa puso, kain po kayo ng bayabas. Dito naman, pwede po yung prutas niya o yung dahon niya.
Next one, sino po ba sa inyo ang nagkakaroon ng menstrual cramps or menstrual problem pag po dinadatna ng monthly period, sobrang sakit, may dysmenorrhea? Alam niyo po ba na ang bayabas ay nakakatulong din po, yung leaf extract niya, yung po nga pinagkuluan ng dahon. Daily, iinom po kayo, may help decrease the symptoms of painful menstruation including cramps. So ayan, sa mga kababaihan na nanonood sa atin. At syempre kasi may anti-inflammatory effect ito. 'Di ba? Pag sa sugat, yung pong dahon para pong dinidikdik, tapos pinapahid o tinatapal doon sa may sugat, di ba? Kaya nga po yung mga kalalakihan na nanonood sa atin, di ba? Yung pong nagkaroon ng nung bata sila, nagkaroon ng circumcision, ay yun po yung ginagamit ng mga traditional doctors or yung mga traditional healers, di po ba? Next one, mga kababayan. Aside po dun sa mga nabanggit natin, meron din pong benepisyo ang pagkain ng bayabas sa ating digestive system dahil po mataas ang taglay na fiber, dietary fiber nito, and consuming bayabas or guava leaf extract may prevent or reduce yung pong pagkakaroon natin ng diarrhea. So alam nyo naman po mga kababayan, di ba? Ano ba ang ibig sabihin? Pag kumain tayo ng napakaraming bayabas, di ba minsan sumasakit ang tiyan natin. Okay, hindi tayo makapag-CR. Kasi nga po, rich in dietary fiber ito. So sa mga kababayan po natin na lagi pong nagto-toilet or nagkakaroon problema sa pagdudumi, bayabas po ay maganda. Okay? Para po ma-prevent natin yan. Kaso pag sobra, hindi rin po maganda kasi may mga pasyente po na sobra-sobra, ang pagkain nito, nagkakaroon po ng constipation. Di ba? Another one, doon po naman sa mga kababayan natin gustong magpapayat. Okay? This may aid in weight loss because this is a weight loss friendly food, bayabas. Ayan, I love bayabas, lalo na yung malalaki. Kaso bibihira kasi dito sa Hong Kong minsan. Hindi ako nakakakita. Full of fiber and low in calories. Binigay natin kanina kung ilang calories lang ang mabibigay nito. And it would help you, parang busog na busog ang pakiramdam at nakakatulong nga ito sa pagbawas natin ng timbang. Another one, ito, maaaring hindi alam ng mga ibang kababayan natin ito, na ang bayabas or guava makakatulong din po as an anti-cancer. Meron po siyang anti-cancer effect. This may help the levels of antioxidant in guava kasi mataas ang antioxidant nito at may help prevent the development of growth ng mga cancer cells. So, ayan po. Next one, makakatulong din po ito sa immunity natin dahil nga mataas ang vitamin C content nito and one of the richest food sources of vitamin C. So sa mga kababayan po natin, instead na uminom kayo ng mga supplement or mga vitamins na vitamin C, kumain na lang po kayo ng guava. O yan, kahit isang guava a day. Maintaining adequate levels of vitamin is important in protecting illness and some infections. Lalo na po ngayon, tumataas ang flu, tumataas ang kaso ng mga may COVID ulit. So protect yourself mga kababayan. So eating guavas may also be good for your skin dahil po sa antioxidant properties nito at yung vitamins na nandiyan. It can help slow down the sign of aging, okay, ng ating balat, while yung guava extract naman, yung sa dahon, may help para po matreat kung meron po tayong mga pimples or mga acne. So, ayan yung mga tips natin sa mga kababayan natin. Ang dami-dami. And obviously, meron din po siyang anti-inflammatory effect. So, ang question natin mga kababayan, is it okay to eat guava every day? Ano po sa tingin ninyo? Mga viewers, tanungin natin mga viewers nating nanonood ngayon. Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood ngayon. Ayan, sabi na ni Miss Fe, good evening Doc, favorite ko po ang bayabas, masarap to sa sinigang na bangus. Oo nga, parang nakakamiss nga kumain yan. I totally agree. Sino pa po ba dito ang may mga katanungan? Ayan, yung may diabetic kanina, nasagot natin yan. Is it true that it's good for wounds? Yes po. Okay? So ito pong question na ito na pinapakita ko sa inyo, is it okay to eat guava every day? Alam niyo po, based sa research, one serving of guava
in a day is safe for consumption. So wag tayong labis-labis, wag sobra-sobra ng guava or bayabas. Taking more than what is needed might be or may not be a good idea dahil po maaari po magkaroon ng problema ang ating patient, particularly sa digestive tract. Tandaan nyo rin po na kung kakain tayo ng prutas kagaya ng bayabas at night, it may lead to ubo at sipon. Kasi may mga studies po na pag kumakain tayo ng mga fruits at night, ay lalo na kung medyo maasim-asim yan, minsan nakaka-trigger po ng cough reflex. Okay. So what are the side effects of bayabas or guava? Alam niyo po ba ang mga side effects nito? Okay. O ayan, sabi ni Mr. Si Mr. Bert, sabi niya, Doc, okay po ba sa ulcer? O yan, ito, yung mga side effect niya. Ito po yung tatandaan natin, ha? Pakita ko po ang susunod na slide. Okay? Since you mentioned about kung pwede siyang kainin everyday, sabi natin, pwede ang isa lang na bayabas sa isang araw, loaded ka na ng vitamin C mo, pero wag nang sosobra at sobrang dami ng pagkain ng bayabas. Bakit? Ano ba ang mangyayari? Because maari po magkaroon ng digestive issues like constipation ang pasyente po natin na naparami ng bayabas. Okay? Although, wala pong serious side effect ang pagkain po ng bayabas, kahit po yung pag-inom ng dahon ng bayabas, kailangan po in moderation lagi. Baka naman po inubos nyo lahat yung dahon ng bayabas ng kapitbahay ninyo at ininom nyo po sa isang upuan lang ang kailangan nyo inumin. Hindi po ganon. Okay? Kailangan po in moderation lagi yan. Dahil po pag sumobra or nag-excess tayo, baka po problema sa digestion, problema po sa constipation. Hindi naman po mangangasim ang tiyan natin dyan. Unless otherwise, maasim po yung bayabas na nakain ninyo. But it is safe, no serious side effect. Doon sa may ulcer, okay din pong kainin. Ito, kaya po yung iba, tinatanggalan po yung mga seeds nito. Okay? Yung pong balat niya ang kinakain lamang po. Okay? So, ito pong bayabas, okay? Sa mga kumakain po ng bayabas, sa lahat po ng mga kababayan natin na may tanim na bayabas, these are delicious and packed with nutrients. So, ayan, yung pong mga kababayan natin na may puno, pitas lang po kayo everyday kung may mga hinog na at least may supply na po kayo ng mga vitamins and minerals sa isang araw. Dahil nga sa vitamin C content nito. Mababa po ito sa calories, so okay lang, hindi tayo tataba dyan. At dahil po sa mataas ang fiber content nito, feeling natin, busog tayo kaagad. Excellent addition yan sa mga diet natin. Kung nagsisinigang kayo or may mga diet kayo, may mga recipe kayo na pwedeng lagyan ng bayabas, pwede po natin lagyan. Okay, alam ko lang ang luto para sa bayabas, yun nga, yung sinigang, di ba? Okay, unless otherwise meron pa po kayong alam na luto na ginagamitan ng bayabas. Many studies also support that the benefits of guava leaf extract, yung pong katas ng dahon or pinagkuluan, are also being used for mga supplementation. Ayan, ginagawa pong mga tablet yan at nakakatulong po talaga sa health ng ating mga kababayan or pasyente. Together, guava fruit, leaf extract, nagbo-boost din po or nag-help din po sa kalusugan ng ating puso, sa ating digestion, okay, sa immune system, in other additional benefits. Yung pong mga anti-inflammatory effect ng bayabas. With that, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po may natutunan na naman kayo. Simple, but very informational, very informative para po sa kababayan natin.